Magandang gabi po mga kapamuso. Tayo po ay magpapatuloy sa ating series para po sa ating panimulang devotion ngayong taon na ito. Ang ating pong paksa, kung di po nyo nakakalimutan, ay bagong taon sa nagdibabagong Panginoon. Ayan, purihin ng Panginoon. Last week po, ano po yung una nating naging paksa? Sige nga po, naalala nyo po ba? Ayun po, ang una po nating paksa last week ay baguhin ang laman ng ating bagahe o kaya tanggalin ang laman ng bagahe. Sabi po natin last week na tapos na yung mga nakaraan, lahat ng mga baggages po natin last year, no? Wag na po nating dalhin ngayong taon na ito. Sa halip, lagyan po natin ng bagong laman yung ating mga bagay, ng mga good memories. Magkikreate po ulit tayo sa taong ito ng mga magagandang karanasan, mga magagandang alaala, mga panibagong eksperimento ng buhay para mas magkaroon ng excitement ang taon na ito para sa atin. Praise God! Dako po tayo ngayon sa pangalawang anong paraan natin gagawin para mas maging meaningful po at mas magkaroon ng kabuluhan yung taon na ito para sa atin. Pero bago ko po yung discuss, meron po ako sa inyong ipapakita na 7 choices. Ano po? Makikita nyo po dyan sa screen. Mabilisan lang po, babasahin nyo po itong 7 ito. Ito po yung mga karaniwang reaksyon kapag ang pinag-uusapan ay setting goals o paggawa ng layunin. Ngayon po, basahin po ninyo ng tahimik yung 7 ito. Pagkatapos po, mabilisan lang po, isa-isa sa inyo. Sabihin nyo po kung anong puasan kayo dyan na number. Yun lang po, no need to explain. No? Sabihin nyo lang kung nasaan kayong number dyan. Sige po, sandali lang po, pag-usapan po natin yan. Ayan po, salamat po sa inyong pakikisa. Ano man po ang tugon nyo rito, ano man po yung pinili ninyo sa mga number na ito, importante pa rin po na meron tayong layunin na dapat buuin ngayong taon na ito. So, ang paksa po natin sa ikalawang week na ito ay kamtin ang layunin. Kamtin ang layunin. Magkaroon tayo ng mga bagong layunin ngayong taon na ito. Masyado na po itong masyado na pong palasak ito yung paggawa ng goals. Karaniwan, umay na tayo rito, sawang-sawa na tayo rito. Kasi, yun nga, yung kanina, na pinagpilian yung 7 items, no, yan yung madalas nating maging karaniwang tugon. Pero, bagamat masyado na itong palasak o masyado ng common sa atin, alam niyo po ba mga kapamuso na kapag meron tayong layunin pa rin, no? Ito po yung mga nangyayari sa atin. Unang-una, nakakatulong ito para makabuo tayo ng something. Ayan. Kasi kapag wala kang gustong i-achieve, wala ka rin mabubuong bago. Halimbawa, sa taon na ito, ito yung mga karaniwang desire ng mga nanay, no? Matututo na akong mag-encode sa computer. Ayan, so mag-aaral-aral. Naalala ko nung nasa GFA pa ako Laging ito yung taon-taon yatang ginugol ko, no? Kasi habang nag-a-advance yung mga taon, masyadong nagiging techy na ang pagtuturo. Kaya, siyempre, hindi naman namin, sa age namin, yung mga kaedad ko, hindi namin inabot yung mga computer subjects ng unang panahon namin. Kaya mas magagaling pa sa amin ng mga bata ngayon pagdating sa computer. Pero yung mga simple lang na, sa taong ito, matuto na akong mag-encode, no? O sa taong ito, matuto na akong mag-post sa Facebook. Mga simple lang yan, pero nakaka-create ka ng bago. 'Di ba? Minsan, ang nagiging biktima ng karaniwan, ang mga masisipag magkaroon ng mga layunin, syempre yung mga bata-bata pa, yung mga nagsisimula pa lang sa kanilang mga pag-aaral o sa kanilang career. Pero karaniwan kasi habang tumatanda tayo,
no, tumatanda tayo sa lahat ng bagay, sa karanasan, sa edad, unti-unti itong paggawa ng layunin, hindi na natin masyadong binibigyan ng pansin. Nagiging ano na lang siya sa atin, ano, parang karaniwan na lang na kasabihan. Pero karamihan sa mga tinatamad gumawa ng mga ganitong layunin, yung mga batak na sa trabaho, batak na sa oras, yung mga nagkakaedad na. Pero yun nga, alam niyo po ba na yung KFC founder, no? Sabi niyang ganon, just because you took longer than others doesn't mean you failed. I started KFC at 65. O di ba? Sikat na sikat ang KFC, no? Pero magugulat tayo ng pinaka-founder niyan, na-discover niya, sinimulan niya ang KFC, 65 years old na siya. Bakit? Kasi meron siyang gustong mabuo, kahit na meron siyang edad na. So yun po, no, number 1, nakakatulong ito para magbuo tayo ng something. Pangalawa, tinuturuan tayo nitong madisiplina at magkaroon ng sense of responsibility sa buhay. Kapag meron daw tayong gustong ma-achieve o gustong gawin sa buhay natin na layunin, nagiging disiplinado tayo at napipilitan tayong gumawa. Nagkakaroon tayo ng sense of responsibility. Sabi po ni Junaid Sarwar, sabi niyang ganun, excuses make today easy, but they make tomorrow hard. Discipline makes today hard, but it makes tomorrow easy. Sabi niya, kapag palagi ka daw nag-excuse, madali lahat ang bagay. Pero, pagdating ng kinabukasan, pagdating ng araw, nagiging mahirap na sa'yo ang buhay. Kasi dinaan mo lahat sa shortcut. Dinaan mo lahat sa putyo-putyo lang, sabi nga nila. Pero, sabing ganon, discipline makes today hard. Mahirap ang madisiplina sa ngayon. Pero, pagdating naman ng mga araw, buwan, taon, mas magiging madali na ang lahat. Parang ano yan no? Parang pagdidisiplina ng bata. Madalas ito ang sinasabi sa amin ni Mrs. Cow noon, nung nasa GFA pa ako. Napakahirap, mahirap daw turuan talaga ang mga preschoolers, no? Kasi, lalo na yung, bago mag-preschooler, yung mga nursery, yung mga toddlers, kasi lahat ituturo mo Ituturo mo lahat ng pagkulay, pagsulat, ganyan. Even yung ugali, no? Yung pagtatapon ng basura sa trash can, yung hindi pagsagot ng pabalbal o padabog. Kasi napakahirap dahil nagsisimula pa lang. Pero kapag pinalagpas mo naman yan, yung pagtitrain ng mga bata, once na dumating na sila sa age na 7 years old and above, mahirap mo na silang maturuan. Bakit? Shinortcut kasi ang pagdidisiplina ng bata. Tinatamad. Bata pa lang yan. Ano pa yan? Hindi pa niyan alam. Mga ganong mga katwiran natin. Okay lang yan. Sige, hayaan mo na lang siyang manood ng TV, manood ng gumamit ng Facebook. Makakapaglaba ko, makakagawa ko, magagawa ko lahat. Hindi ako magiging maiistorbo. Pero, tingnan nyo naman, habang lumalaki ang mga bata, number 1 nagiging problema kung bakit sila nagluluko sa pag-aaral ay nalululong sa kapanood, sa Facebook, kahit bata pa sila. Bakit? Kasi gustong mapadali ang buhay, no? Yung makapagtrabaho ng maluwag, walang iistorbo, pero ano naman ang mas nahirapan namang silang magdisiplina habang lumalaki ang bata. Ganon din sa mga ginagawa natin, mga kapamuso, no? Kailangan natin ang discipline sa sarili, kahit mahirap. Mahirap mag-devotion, pero everyday dapat didisiplinahin mo ang sarili mo para matupad mo yung sarili mo na ma-adjust ka na sa ganong schedule. Di ba lagi na sinasabi ng mga psychologists like Jay Adams, no? Kapag ang isang bagay ay natuloy-tuloy mo na ng 30 days straight, magiging habit mo na yun. So, umpisang 30 days, talagang napakahirap. Kinakailangan mong gisingin ang sarili mo ng maaga, turuan mong i-prioritize ang schedule. Sa schedule mo yung mga mahalagang bagay. Pero mahirap.
Napakahirap. Sa totoo lang, minsan nga natawa ako sa mga tanong ng mga nanay, nag-uusap kami. Sabi ko sa kanila, bakit? Akala nyo ba madali ang mag-home Bible study? Akala nyo ba gusto ko nag-home Bible study, bumibisita, naglalakad sa kalsada na napakainit na pa. Ayaw ko yung mga bagay na yan. Tinatamad pa nga ako madalas eh. Sabi nila, talaga, pastora, nararamdaman mo yun? Oo naman. Pero bakit ko ginagawa? Kasi kung hindi ko gagawin yun, tatama rin ako. Kung hindi ko gagawin yun, hindi na ako mag-aaral. Kailangan ko mag-aaral kahit may edad na ako. Pag hindi ko gagawin yun, paano ako makapaglingkod sa Panginoon? At kung hindi ko gagawin yun, paano ko madidisiplina ang sarili ko na mag-aral ng salita ng Diyos? So it will require discipline on our part kapag meron tayong gustong mabuo. Pero, at the end of the day, sabi nga nila, ikaw din naman ang makikinabang. Pagkatapos kong mag-home Bible study, pagkatapos nating mag-quiet time and everything, ano ang pakiramdam ninyo mga kapamuso? Ay, di ba masaya? Na-discipline tayo, nagkaroon tayo ng sense of responsibility. Pangatlo, hinahamon nito ang sarili nating mas umangat pa kesa sa dating tayo. Yung bang kapag meron kang nabuo na something, no? Meron ang isang nanay sa amin nung nag-aral siya ng nag-aral siyang ng mag-bake, may edad na siya, no? Nalala ko si Christy, no? Lagi niya sinasabi, nung una daw, hesitant siya na mag-aral kasi may edad na siya. Pero nung nakapag-aral siya nakapag-bake siya, no? Tapos ang dami niya ng naging suki, ang dami na umu-order sa kanya. Sabi niya, alam mo ba, ang pakiramdam ko talaga, nagkaroon ako ng parang may nadagdag sa akin. Yun yung tuwang-tuwa siya, lalo na kapag yung mga nabibake niya ay nagugustuhan ng kanya mga customer. So, umaangat ang sarili mo kapag meron kang nagagawang something. Yung feeling mo, achieve na achieve ka talaga kapag nagawa mo yung gusto mong gawin. Mga kapamuso, as long as we are alive, tandaan po natin yan, as long as we are alive, we will always have the opportunity to change and improve. Tatandaan po natin, hanggat buhay tayo, pwede pa rin tayong mag-improve, pwede pa rin may madagdag sa atin, pwede pa rin tayong umangat. Pero, kapag tayo ay go with the flow na lang, no? Come what may na lang, kung ano man ang mangyari, yung possibilities na tayo ay umangat, mas kokonti siya. Ang mga bagay ay hindi mangyayari ng ganun-ganun lang. Kinakailangan tayo ang magpabago ng mga pangyayari. Diba? So, salamat sa Panginoon doon. Tandaan po natin, mga kapamuso, no? Ang mga goals natin, pwede yang magbago. Any moment, no? Pero ang lagi nating tatandaan, may Diyos tayo na nananatiling hindi nagbabago. Yung mga goals natin yan, tayo lang ang nagpaplano niyan, pero ang Lord ang nagbibless. Ang Lord ang nagtumutupad niyan. Basta ang ating mga goal ay in line sa kalooban ng Panginoon, ibibless niya yan. Sabi ng Jeremiah chapter 29, verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ayan po, no? Sabi ganon, alam ng Panginoon yung mga plano niya para sa atin. Sabi niya, ang pinakamagandang sinabi rito, hindi ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magbibigay daw sa atin na magandang pag-asa. Sabi ganun pa nung verse 12, kapag ka daw naganap na, natupad na natin yung ating mga plano, blinesan ng Lord. Ano sabi doon, no? Tatawag at tatawag tayo sa Kanya, dadalangin at dadalangin tayo sa Kanya, at sa gayon, yung ating mga plano, mas lalo niyang pagagandahin. Alam niyo po ba, tapos na ang Pasko, no? Pero nabasa ko po sa aking devotion guide, meron daw pong isang bata, no? Maliit na bata. Umupo siya doon sa nativity, yung Belen, ayan. Yung batang ito,
umupo siya dun sa Belen, no? Siyempre, meron dong mga figurines na nandun si Joseph, si Mary, tapos si baby Jesus. Ayan. Tapos itong batang ito, gumawa siya ng wish list na gusto niyang mga maging regalo na ibibigay sa kanyang regalo, no? Sa Paskong yun. Tapos sabi niya ganun dun sa kanyang wish list. Lord Jesus, sabi nga, pag sa loob po ng 6 months, magpapakabait ako. Pag sa loob po ng 6 months, nagpakabait ako, bigay niyo po sa akin yung mga ganitong regalo. Tapos, sabi niya, ay, wag na lang 6 months. So, binago niya. Kasi alam niya, parang imposibleng magbago siya sa 6 months. Sabi niya, Lord, 3 months po. Okay po yun. Ay, hindi rin. Hindi ko kakayanin na ganun kabilis. So, sabi niya ganun, 2 months, Lord. Pipilitin ko pong magbago. Ay, mas lalong hindi ko kakayanin. Laging naiisip niya na kaya ko bang magbago para ibigay ni Jesus itong aking mga hinihinging regalo. So, nag-isip siyang mabuti. Pagkatapos, tiningnan niya yung Belen. Alam niyo po ba, bata? Kasi ang ginawa po ng bata, kinuha niya yung baby Jesus, kinidnap niya, tinago niya. Pagkatapos, sabi niya gano'n, Lord, sige, sabi niya gano'n, pag hindi mo binigay sa akin ang aking hinihinging present, ayan, nanakawin kita sa nanay mo. Hihingi ako ng, tawag dito, gagawin niyang hostage, no? Yung baby Jesus, para daw yung Mama Mary at saka yung kanyang Papa Joseph, magbibigay sa kanya ng mga presents. Medyo, syempre, hindi naman totoo yun, pero sa batang isip niya, siguro yung naisip niya na para mabigyan siya ng present. Parang ganun din tayo, no? Kapag ihambing natin yung sarili natin, hindi talaga madaling gumawa ng mga goals. Sa totoo lang. Karamihan nga niyan, palpak tayo. Pero ang kaibahan natin, sa batang isip na yun, tayo may access tayo sa Panginoon. Pwede tayong laging tumawag sa Kanya. Basta tatandaan natin, mga kapamuso, hanggat meron tayong mga pangarap na gusto nating ma-achieve, this year, matupad man yan o hindi, matutulungan tayo nitong makabuo tayo ng something, matututunan tayong maging disiplinado, magkaroon ng sense of responsibility, at mas mahahamon tayong umangat sa ating sarili. Ayan, mga kapamuso, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa amin pong napag-aralan sa gabing ito. Mahamon kami, Panginoon, na gumawa uli, magsimula uli ng mga bagay na gusto po naming mangyari sa taon na ito. Kahit minsan parang akala namin huli na para magbago pa. Pero alam po namin, Panginoon, na ito po yung mga steps na to ang magtuturo sa amin para kami trumabaho uli, mahamon uli kaming maging masikap, madisiplina, magkaroon ng sense of responsibility. Sa gayon, kami rin naman po ang makikinabang nito pagdating ng araw. Matupad man o hindi, pag ito po ay in-offer namin sa iyo, Panginoon, gagabayan mo ito, Panginoon, sa iyong takdang panahon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. May assignment lang po tayo, mga kapamuso, mag-isip po tayo ng at least dalawang gusto nating mangyari sa buong taon na ito. Pagkatas next prayer meeting po, i-share nyo lang po yun sa inyong kapartner. So, mag-isip po tayo this week. Okay? Salamat po ng uli. Magandang gabi po sa inyong lahat.